Hallelujah, 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 Hallelujah. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. At alam po marahil natin na kapag ipinagdiriwang po natin ang unang linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay, binabalik tanawan po natin kung paanong nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Pagkatapos na siya'y magpakasakit, ipinako sa krus, mamatay, at muling nabuhay. Kaya lang, alam din natin, nung unang beses na nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad, merong absent, merong wala doon. At sino po yung wala doon? Si Santo Tomas. Kaya nga marahil nung ibinalita ng mga alagad sa kanilang kapwa na apostol na si Santo Tomas na nakita nila ang Panginoon, nagduda siya. At sa kanyang pagdududa, nanghingi siya ng pruweba. At anong pruweba ang kanyang hiningi? Kung may papasok niya lamang ang kanyang mga daliri sa sugat ng Panginoon. Pero nang muling nagpakita ang Panginoon, sino ang hinanap ni Jesus? Si Tomas. Sa kabila ng kanyang pagdududa, sa pangalawang beses na pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ang una niyang hinanap, si Tomas. Bakit? Dahil marahil gusto niyang ipaalala ang lahat ng kabutihan, lahat ng milagro, lahat ng pagmamahal na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid, sa buhay po natin, may mga pagkakataon na pinagdududahan din natin ng Panginoon.
Ito po yung mga pagkakataon na napapatanong tayo, nasaan ang Panginoon? Napapatanong tayo kapag humaharap tayo sa pagsubok ng buhay. Napapatanong tayo kapag nahihirapan tayo sa ating buhay. May pagdududa. Pero kasama sa pagdududa na ito ay yung ating pagkalimot sa mas maraming kabutihan, pagmamahal na ipinakita sa atin ng Panginoon. Kaya nga marahil yung kapistahan natin ngayon ay kapistahan lamang upang ipaalala sa atin na sa kabila ng napakadami nating pagdududa sa buhay, sa kabila ng napakadami nating pagdududa sa Panginoon, mas marami ang kabutihan na dapat nating ipagpasalamat. Mas marami ang pagpapala na dapat nating mas nakikita sa buhay natin. Mas marami ang kapangyarihang ipinaramdam, ipinamalas sa atin ng Diyos sa kabila ng napakadami nating pagdududa. Mga kapatid, sa araw na ito, tingnan natin ang ating mga puso. Isama na rin natin ang ating mga isipan. Baka tayo'y nakakalimot. At kung tayo'y makalimot, doon nagsisimula ang pagdududa. Pero oras na makaalala tayo, mapagtatanto natin, sa kabila ng napakadami nating pagdududa, mas marami ang dapat ipagpasalamat sa pagpapala, kabutihan, at pagmamahal ng Diyos. Huwag po tayong makalimot. Alalahanin natin kung paano laging kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung tutuusin, may maganda naman talagang dinudulot minsan ang pagdududa. Aminin po natin o hindi, marami sa panahon natin ngayon, kailangan minsan pag-isipan muna natin kung tama ba yung nagiging desisyon natin. Bakit? Ang daming manluloko. Tama po ba? Ang daming scammer. Ang daming gustong makalamang sa kapwa. Kailangan minsan may pagdududa ka. Pero mga kapatid, kapag ang Diyos na ang nagsalita, kapag Diyos na ang kumilos, pagdududahan mo pa ba? Dahil tandaan natin, mga kapatid, kapag kumilos ang Diyos, kapag kumilos ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lang dahil gusto niyang kumilos sa buhay natin. Bagkus, kapag kumilos ang Diyos sa buhay natin, alam natin na kumikilos ang Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. At kung nandoon ang pagmamahal, kailanman hindi ka dapat magduda. Dahil kung nandoon ang pagmamahal, dapat laging nandoon din ang pagtitiwala. Mga kapatid, kapag kumilos ang Diyos at oras na masaktan tayo, may pinapahiwatig ang Diyos. Hindi lang dahil gusto niya tayong disiplinahin, bagkus minsan ang gusto ng Diyos, maramdaman natin ang kanyang pagmamahal. At kasama minsan sa pagmamahal ng Diyos, na tayo'y masaktan. Pero sa kabila nun, anong hamon sa atin? Huwag magduda. Huwag magdalawang isip. Magtiwala lang. Dahil sa mga nagtitiwala, nandoon ang pagpapala. Sa lahat ng nagtitiwala, nandoon ang pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, sa kapistahan po ni Santo Tomas, pinapaalalahanan tayo na makaalala. At pangalawa, pinapaalalahanan tayo na huwag tiwala. Dahil oras na tayo'y makaalala at magtiwala, mapupuno tayo ng pagpapala. Amen.